Huwag niyo kami makikita na ako sa nominaryo o sa pista. Tungod kay, o iniiyan ako na kasalugian ko sa parokya, manigamot ko na dili ko makamisa sa simbahan sa parokya, dili ko ikan. O ito kami kumakahan sa mga parokyano, tingnan ko, Father, na dili ka mumisa. Misa ka lagi nagkaroon sa Sabado. Tingnan ko lagi na sila sama na ipagtubang na. Ako mo'y umisa karoon sa Sabado. So, di pa yun ko mumisa. Pero, sinong Jose Jr. kay nakita man siya ko, pare na parihas niya ang artison. So, mahilain. So, kinahanglan umisa din ko. Dahil di mabigyan. Kadaghan ako makakasal o mga bago mamidyo. Pero pag-isgot ganita o kana renewal na misa sa susama ni Imorag, ipila lang, may hapagod, may akong tabagod na po nga ako nakasal sa renewal sa Santos na misa nga nag-celebrate ko 50 na tuwi. Nagtagsa na dyan na ato. No? Ako mismo sa akong gawgalingon, magpapakay masakitong naman tundaan. Pero, lingon ko nga, Lord, paagdan ka ang papa o 50 kay walang balipay ko na kong papa, gasa na ko nila pasalamat na ako ang buhi mo sa visa sa renewal sa ilang kasal in 50 years nila ko. So, pagka-Corintay City kay goodbye naman ako papa. So, tulong na lang ako nakatugig. Itugod sa Ginoo. Mo na ka, tagsa na yun kaayo. Isang magpangandoy na. No? Mo na nga, akayan na po silang tagaan sa masipang palampakan. Kaya muingon mo nga, makaabot, makaamiyan ang mga tuiga. Hindi good. Makasurvive, makahabi sa Panginoon. Survive sila. So, naku na kayo pasalamat ako. Nga, ang magkakabatan mo na magkaroon, kaya ito na ipagduha-duha nga, may forever man. Walang forever. Pero, mag-isgot kong igagayon sa Panginoon, tanawa si Don Jose o si Nantala. Labi na ganyan niya, mga anak, mga apo, kapamilya, mga higala. Si Steve Jobs nagtugon sa kumpanya na Apple. Niyon siya na, when you are in love, wonders happen. But once you get married, you wonder, what happened? No? 50 years ago, si Don Jose, kumbaga ang kuya. Si Nantala, 50 years ago, kumbaga si ate ko. Ba't pa sila kayo? Handsome and beautiful. 50 years after, you are now old. No longer as young as before. No longer as handsome as before. No longer beautiful as before. Gani si Don Jose Jr. Gani sa una, iman ay saktong giling baro. Guwapo. Pero dako ayaw kalahinan. 50 katuig, umandi na ba sa ilang pagkaroon sa sakramento sa Panginoon. Kaya si Nantala, 50 years ago, wapa, panako, iskayong nawas, itong pagbuho, karoon, puti na ang buho. But with your relationship tested by time, through the years, I know you love each other
more than ever. Grabe, bisa. Di ba? Nung Jose, nung Junior, kaya ba nung naghihigugman ko siya 50 years ago, pero sayod ako na mas hihigugman ko siya karon kaysa tagahapon. Ako yung Ate Bisa. Di ba? Nagtara? Sus, pakitaan ako ni sila. Magmotor, kung dining atay tison. Pagkanindot, tanawon. Ihatod niya siya, sinantara din yung unang, iparkin ni Longyo dito sa kilid, kaya pagitaon niya, pagpapad silang tuha. Di parehas sa uban na ako sa unang pista, niya kukuyog ang mana, pero tuwa sa ulo. Pero karon ay ginalakot silang mamatida. Tested by time. Nung Junior, nagtara, thank you for making us believe that love is like a wine. Habang tumatagal, lalo sumasarap. That love is not a feeling, but a commitment. Your 50 years in marriage reminds us all to never look for a good face. It will turn old one day. Never look for a good skin. It will wrinkle one day. Never look for a hot body. It will change one day. Never look for nice hair. It will turn white one day. Instead, you remind us to look for a loyal heart that will love you every day. Di ba? Tanawa sila. Puti na ang ilang mga buhok. Ipangtina na, kaya nangaputi naman. Pero they remain to be with each other 50 years and counting because they are faithful to one another. It is character that builds strong marriage. Not your beauty, not your external personality, but what is within you. One time, I officiated a golden wedding anniversary mass. During the renewal, akong nabatigdan na ang maong asawa minsugod na uhiya. Wa pa ganin siya makasulti sa iyahan i-renew nga panumpa ngadto sa iyang banan. Kunya, pagsugod, minihilak na gagawin siya. Mingon ang banaw, ayun, hilak mo. Hilak mo yan. Nadoon man ako may rukon. Nadoon siya, ayun, hilak mo. Hilak mo. Yeah, lugay-lugay pag naka-recover. To make the story short, when it was time for the husband to say his renewal vow to his wife, pagsugod pa lang, ang tingog sa mga umana, hinay-hinay o kaputol-kaputol. In the middle of his renewal, iundang siya. Kay abi ninyo, nang hilak sila. I was really touched. Tingnan mo nga, kung sa kapon, no? Kung naminjok ko, tingnan ni Ani, baka ko. But it was very clear to me that their tears meant more than what words could say, what they had been. Ang dili palitok sa ilang mga pulong, unsa ang kasaysayan sa ilahang kaminyoon, ang ilahang mga paningkamot, ang ilahang pasaylo, ang ilahang pailog, ang ilahang pasabot, dili mabuntian sa pulong sa tao, apan niyong pasabtan diya sa mga luwak na nagagagak sa ilahang mga tao. And it's true. Any couple who has a healthy marriage
and lasted for 20, 30, 50, and even more, did not stay happily married based on luck, swerte. They sacrifice. Di ba? Naitara? Tayo yun? You sacrifice when you rebuild trust when it was broken. You forgave. You apologize. You cared more about each other than your pride. Do not think, matun you can have your happily ever after without some blood, sweat, and tears. They have a good marriage because they work their marriage every day of their lives. I usually use the gospel, renewal man o bagong kasal. Ang gospel sa kasal sa Kana. Di ba? Ang sa kasal sa Kana, itagaan o ganung pagtagan. Dimension dito, the mother of Jesus was invited. Then second, Jesus with his disciples were also invited. Kunya, sa dihan dito, adunay kalipay o selebrasyon, kalit lang, may problema kami abot. Nahutdan silang dito. Usa ka na pong kaunawan kung magpadayon na mahutdan silang dito. Ako nang igamit nga kanang Ebanghelyo ni sa tuwa. Tungod kay kanang maong Ebanghelyo, naghulangway kung unsa ang sakramento sa kaminyoon. Kung unsa ang maagian na kasinatian sa usa ka magtiayon. Nga diha sa sakramento sa kaminyoon, usay nahitabo sa kasal sa Kana, mo usab ko'y mahitabo sa kaminyoon nga gidawat nila sa sakramento, ang sakramento sa simbahan. That in marriage, there is joy. There is celebration. But there is also the presence of trials. Sama sa nahugdan silang dito dito sa Kana. Marriage will be tested many times as couple goes by. But in the sacrament of marriage, sama sa kasal sa Kana, anaa ang presensya sa mahal na Birhen Maria. Anaa ang presensya officially sa atong Ginoo diha sa balay. Anaa ang inahan sa Ginoo ug anaa mismo ang Ginoo nga si Jesus. So that in marriage, Mary is there on our behalf, on behalf of the couple, before Jesus. Sa magtiayon pananina. Si Maria na kahibaw sensitibo, o kabong mga minyo, aduna ka ko'y debosyon sa mahal na Birhen Maria. Nga naman, tungkol kay ang mahal na Birhen Maria, sama sa usay gihimo niya dito sa kasal sa Kana, dili na siya mahilungan. Kung adunay magtiayon, nga nagkabingkid, nagkaproblema, anaa sa gatong pagsulay. Muduol gayon na siya siya na, ano ang siya? Pakahimo ba ka o kasulbaran at tumila? Kunya, sa kasal sa kaminyoon, anaa atong Ginoong Hesus Kristo. The presence of Jesus is there for the couple to do what they cannot do. That is, to turn the tastelessness of their marriage into like a wine, best wine ever. Naghaman sa kaminyoon, na maabot pagin ko sa kasinandian ka, mahutdan mo og lamig, walang tubig, gawain lasa. But because God is there, bisag ng dili maayo kasinandian ninyo, imorya, natumbaran, alam mahimong makahulugan ng tubig siya. 50 years ago, you officially invited God to be with you. Isa ganin ninyo, isa ganin kasal ninyo? Tom John? Tara? Katedral? Katedral ba sila kasal? Dirira?
Dili na ba? Sa kandihay. At ikas-iso dito kami Jenyo. Ikaw, galahan. Anyway, 50 years ago, dito sa kandihay, ikasal. 50 years ago, you invited God officially to be with you, to travel with you as you were about to embark the journey of your marriage. Diba? Now, you are celebrating the golden wedding anniversary with your children, with your grandchildren, siblings, and friends. No, John, ikaw nagtala. Iabot ba sa iyong panagluban sa una na kanini ang mahimong posible? Posible nga mahitabong ang 50 sa inyo ang kabakan mo sa una? Tingnan mo kung paguna-una. You never thought nga mahitabo ito, tagsar mo na mahitabo ng 50 katuig nga aniversaryo. But it happened. It does happen. It's not because of me, but because God is with you as you journey in your journey. Mausap ka mo. It's a good thing to know, kasi kami niyon, it takes two to tango. Ang Ginoo, nag-iguban nila siya kami niyon. Pero naningkamot ko nagtara o sinunod, nga mag-iguban ka doon ay sa Ginoo. Sa ako ang pagkapalis-plis dire, ako may malungan nga, meron sa doon sa riyan. Kunya, dili lang kay matag Domingo sila na manimbang. Kung dili paningkamo ka rin ang matag-adlaw Domingo, matag-adlaw sa simana, na weekdays, makahimo sila sa pagsimba. Wala natin ang Ginoo na iguban nila. Sila usap na iguban sa Ginoo. Like us in many ways, they are not perfect. They are not perfect. But I was just, every time I saw you both going to church, not just on Sunday, but almost every day, praying together as couple. So what you cannot do, so that what you cannot do, God can. No, John, nagkara, your marriage is a living testament to us all. That every marriage is stronger with God in the middle of it. Every marriage is stronger with God in the middle of it. Usa ka storya. Panapos. Ang asawa ay himilit sa balay. Dahil tulog at tigulang na bibisita sa maong magtiayo. Pero pag nahibaw sa maong magtiaa, sa maong tigulang na bibisita, kapag tulog, nawala nila ang iyahang bana. Bisan ang asawa niingon nga, sulod na mo dili sa balay. Hindi sila nga, anak ang imo sulod kung maabot ng imo ang bana. Doon ang oras ang nilabay, ang bana na uli, ikan sa palengke. Kunya, ipahibaw sa mga asawa nga, natagtulog at tigulang na sa gawas. Hindi ko sulod kung hindi ka maabot. Magkamagino ng bana, pasulila sila. Ang mga bisita, ang unang bisita nila, ngalan si Wel o Kabda. Ang ikaluha, si Success o Kalampusan. Ang ikatulo, si Love o Lugma. Moto kami ng parang pasulila silang tulo. Pero pag adto sa asawa, mimbalik tayo ng asawa, hindi na ang asawa sa ibana na hindi man pwede na silang tulo-tulo marungan. Magpili ko ta, kung kinsay paunahon na itong sulod sa atuang balay, hindi mo nag-asawa. Paunahon na ito si Wel o Kabdahan para hindi na ito mag-lisod. Niingon ko ng para, paunahon na ito si Success o Kalampusan kay para
aduna tay daghang makabot. Ang ilang anak na dito sa kwarto, nakadungog. Igawas o, ma, pa, ang unahon na to sa pagpasulod, sila lang. Moto, nagkauyon ang duha, nga paunahon sila ang sunod o ugma. Moto nga, giadto sa magtiayon sa luwas, gina nila ka. Ang unang usulod din sila o si ugma. So sila muna, pagtanaw nila kay pagsuot nila, nagdungan si wealth o si success. Ingon ang mga pagtiayon, nagdungan malagi mong sunod. Ingon ko, uuna ako sa dayon, sunod ako ako sa dayon. Nagdungan malagi mong sunod. Isunod pa si wealth o success. Ingon pa ningon sila, kung si wealth pa ang imong ipauna, ang kalampusan kung akong gagugma, dili makasulod sa inyo ha. Umingon si wealth, kay si gugma man ang inyong ipauna, mauna isunod ni wealth. Ako, wealth, o si success o kalampusan. It's just a story, but it gives us the real picture. How can marriage work well? Remember, wherever there is love, there is God as well. Where there is God, there is love. And wherever there is God, there is success and blessings of hundredfold. Kadaghanan sa kaminyoon, maningon sila, anong magpakasalunan mo? Aron mapanananginan. Daghan nakalimot nga magpakasal sila aron masudlo nila diha sa ilang kinabuhi ang Ginoo aron sila magmalangkuson kung magpakahuluganon ang panag-uban sa ilahang kaminyo. Sinungdon o sinantara naghatag ka na kong panagtinan. They are not perfect, but they really try. And they reach this year, 50th year of their anniversary in married life because they try to live with God. And so, God also try to live with them. Kung maningkamot ta na makikuban sa Ginoo, ang Ginoo kanunay gayon maningkamot sa pagpakikuban nato. So, for Lord Jude, anak Tara, again, let's give them a round of applause.